Noong December 27, 2007, buhay na buhay ang mga lansangan ng Rawalpindi, Pakistan. Libo-libong taga-suporta ang nagsisigawan sa tawa habang binabati nila si Benazir Bhutto, ang unang babaeng nahalal bilang pinuno ng isang demokratikong government sa isang bansang mayorya ay Muslim. Nakatayo siya sa loob ng kanyang sasakyan, masayang kumakaway sa mga tao at baka sa kanyang mukha ang pag-asa at kumpiyansa. Subalit sa gitna ng dagat ng mga taga-suporta, mayroon talagang isang lalaki na tila kakaiba. Malinis ang ahit, nakasuot ng salamin at pilit na nakikihalo sa karamihan, subalit may kakaiba sa kanyang mga kilos. Ilang sandali lang, ang masayang araw ay biglang naging trahedya. Ayon sa mga nakakita, may 3 putok na narinig kasunod ng isang malakas na pagsabog. Nagkaroon ng matinding takot at talagang nagtakbuhan ng mga tao at si Benazir ay agad na dinala sa pinakamalapit na ospital, subalit talagang hindi na siya nakaligtas. Pagsapit ng gabi, kumalat ang nakakalungkot na balita, wala na si Benazir Bhutto. Nawala sa mundo hindi lang isang matapang na lider, kundi isang simbolo ng pag-asa at progreso para sa mga kababaihang Muslim sa buong mundo. Subalit iniwan ng kanyang pagkitilang napakaraming katanungan na hanggang ngayon ay talagang bumabagabag sa Pakistan. Sino nga ba ang nasa likod ng pag-atake? Ito ba ay mga kalaban niya sa politika na takot sa kanyang muling pagbabalik sa kapangyarihan o mayroon pang mas malalim na dahilan? Maging ang kanyang asawa na si Asif Ali Zardari ay nadawit din dahil mayroong mga ilang nagsabi na siya ay higit na nakinabang sa politika matapos mawala si Benazir. Sa loob ng maraming taon, nananatiling misteryo ang pagkitil kay Benazir Bhutto. Subalit ang kanyang buhay ay higit pa sa trahedyang yun at isa siyang matapang, matalino at inspirasyong babae na kumakatawan sa pag-asa ng milyong-milyong tao. Subalit sa likod ng kanyang tagumpay, puno rin ng pagsubok, katatagan at sakit ang kanyang paglalakbay. Sa ating paglalakbay sa kanyang kwento, sisilipin natin hindi lamang ang kanyang pag-angat sa kapangyarihan, kundi pati ang mga hindi pa rin nasasagot na tanong sa likod ng kanyang malagim na kamatayan. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Si Benazir Bhutto ay sinilang noong 1953 sa isa sa mga pinakamakapangyarihang pamilyang politikal sa Pakistan. Mula pagkabata, hindi na talaga ordinaryo ang kanyang buhay. Ang kanyang ama, na si Zulfikar Ali Bhutto, ay isang karismatikong leader na kalaunan ay naging punong ministro ng Pakistan at tagapagtatag ng Pakistan People's Party. Ang kanyang ina naman na si Nusrat Bhutto ay isang matalino at marangal na babae na may Iranian Kurdish na lahi. Magkasama silang bumuo ng imahe ng karangyaan at kapangyarihan, subalit sa likod ito, hindi talaga perpekto ang kanilang relasyon. Habang lumalaki si Benazir, dumaan sa matinding pagsubok ang pagkasama ng kanyang mga magulang. Si Zulfikar, bagamat iniidolo ni Benazir, ay kilala rin sa kanyang mga relasyon sa labas sa kasal. Dahil dito, madalas silang magtalo at minsan ay pinalayas pa ng kanyang tatay ang kanyang nanay sa bahay. Lumipad si Nusrat patungo sa Iran at nanatili roon ng 6 na buwan. Wasak ang puso at malayo sa kanyang mga anak dahil tumanggi si Zulfikar na isama ang mga bata. Pagbalik niya sa Pakistan, nanirahan siya sa Karachi at sinubukang buuin muli ang kanyang pamilya alang-alang sa mga anak. Sa kabila ng lahat, talagang hindi kailanman nagsalita si Benazir sa publiko tungkol sa problema ng kanyang mga magulang. Pinili niyang ipakita sa mundo ang isang matatag at nagkakaisang pamilya. Mula pagkabata, talagang labis niyang iniidolo ang kanyang ama. At ang kanyang ama naman ay nakita ang kanyang potensyal, kaya naman sinuway niya ang mga kaugalian sa lipunan at hinihikayat si Benazir na mag-aral sa halip na mag-focus sa pagiging may bahay, gaya ng inaasahan sa karamihan ng kababaihang Pakistan noon. Sa murang edad, hinubog na si Benazir para maging leader. Lumaki siyang fluent sa English at ito ang kanyang unang wika, isang patunay na malawak ang kanyang education at handa siya sa mas malaking mundo. Ang mga lokal na wika tulad ng Urdu at Sindhi ay hindi gaanong pamilyar kay Benazir, isang palatandaan ng kanyang elitistang pagpapalaki at mataas na education. Lumaki siya sa kapaligiran na puno ng diplomasya at mga makapangyarihang personality. Noong siya ay 5 taong gulang pa lamang, ang kanyang ama na si Zulfikar Ali Bhutto ay naging Cabinet Minister for Energy. At pagsapit niya ng 9 years old, siya naman ay naging Foreign Minister ng Pakistan. Dahilan para madalas silang makapagdaupang palad ng mga international na leader tulad na lamang nina Henry Kissinger, Hubert Humphrey at iba pa. Ang mga karanasang ito ay nag-iwan ng malalim na marka kay Benazir. Bata pa lamang siya, nasaksihan niya na ang komplikadong mundo ng pandaigdigang politika at kung gaano kalakas ang impluwensya ng kanyang ama. Pagsapit niya naman ng 13 years old, nagbitiw na ang kanyang ama sa government at makalipas ang 1 taon, itinatag niya ang Pakistan People's Party, isang hakbang na nagpapasimula ng kanyang meteoric rise sa politika at maglalatag din ng daan para sa kinabukasan ni Benazir. Ang paglalakbay ng Benazir patungo sa pagiging isang pinakatanyag na babaeng leader sa makabagong kasaysayan ay nagsimula ng kanyang world-class education, isang edukasyong humubog sa kanyang pananaw sa mundo. Ipinadala siya sa kanluran upang mag-aral, una sa Harvard University, sa Radcliffe College, na kung saan siya ay nagtapos ng degree of comparative government noong 1973.
Sa Harvard, namulat si Benazir sa mga ideya ng demokrasya, hustisyang panlipunan, at papel ng mga kababaihan sa pamumuno. Mga ideyang lubang iba sa konserbatibong pananaw ng lipunang Pakistani noon. Doon siya ay naging aktibo sa mga talakayan sa politika at ugnayang pandaigdig at mabilis na napansin ng kanyang mga guro at kaklase dahil sa kanyang talino, curiosity at masiding pagnanais matuto. Noong 1972 habang nag-aaral pa siya sa Harvard, sinamahan niya ang kanyang ama sa India-Pakistan Summit sa Simla bilang kapalit ng kanyang inang may sakit. Doon niya nakilala si Indira Gandhi, ang punong ministro ng India, at dahil sa presensya niya, naging sentro siya ng atensyon ng media. Ang unang pagkakataon na natikman niya ang buhay sa mata ng publiko, isang karanasang maghahanda sa kanya sa hinaharap bilang pambansang lider. Matapos ang Harvard, ipinagpatuloy niya ang pag-aaral sa Oxford University na kung saan siya ay kumuha ng philosophy, politics at economics, isa sa mga prestigyosong kurso doon. Sa Oxford, talagang ibang-iba ang pananaw ng mga tao sa kanya. Para sa ilan, isa lamang siyang spoiled rich girl mula sa isang third world country, subalit para sa marami, siya ay mainit, nakakatawa at lubos na matalino. Lumahok siya sa maraming gawain sa university at kalaunan ay naging pangulo ng prestigyosong Oxford Union, isang samahan ng mga debatista na kung saan higit pang nahasa ang kanyang kumpiyansa at kakayahan sa pagsasalita sa publiko. Ang Western education ni Benazir ang higit na nagpatala sa kanyang kaisipan at nagpalawak ng kanyang pananaw sa pamamahala at pagkakapantay-pantay ng kasarian. Dito niya binuo ang kanyang pagnanais para sa isang mas eksklusibo at demokratikong Pakistan, mga ideyang daladala niya nang siya ay bumalik sa kanyang bayan noong 1977. Pagkatapos niyang matapos ang pag-aaral, bumalik na si Benazir sa Pakistan na kung saan ang kanyang ama ay nagsisilbi pa bilang punong ministro, subalit sa panahon na yun, talagang mainit na ang klima sa politika. Noong una, si Benazir ay umasa na makakatulong siya sa pag-unlad ng kanyang bansa, subalit ang mga pangyayaring ito ang magbabago sa takbo ng kanyang buhay magpakailanman. Nahulog si Benazir Bhutto sa gitna ng lumalaking krisis pampolitika sa Pakistan, subalit kasabay ng kapangyarihan ay dumating din ang panganib. Ang karera ng kanyang ama ay talagang biglang naging target ng mga kalaban. At matapos niyang magsilbi bilang punong ministro ng Pakistan, siya ay inaresto sa isang dramatikong pangyayari. Inakusahan siya ng mga kalaban sa politika ng korupsyon at sabuatan, mga paratang na para sa marami ay may bahid ng politika. Hinatulan siya ng pagkakakulong at noong 1979, tuluyang kinitil ang kanyang ama, isang pangyayaring dumurog sa puso ni Benazir. Kahit nakakulong, nanatiling gabay at inspirasyon ni Zulfikar ang kanyang anak. Siya ay regular na sumusulat kay Benazir ng mga liham na puno ng payo at pag-asa. Hinihikayat siyang ipagpatuloy ang pag-aaral at huwag matakot sa pagtupad ng kanyang mga pangarap. Ang mga liham na ito ay naging sandigan na Benazir sa panahong puno ng lungkot at kawalan ng direksyon. Mula noon, sumibol ang interes sa Benazir sa politika. Labis niyang hinahanga ng karisma, talino at kakayahan ng kanyang ama na makipag-ugnayan sa mga tao. Subalit higit pa rito, naramdaman niya ang malalim na tungkulin na ipagpatuloy ang adhikain ng kanyang ama, isang Pakistan na makatarungan, pantay at demokratiko. Bagaman winasak siya ng pagkamatay ng kanyang ama, ito rin ang nagpatibay sa kanyang loob upang ipagpatuloy ang kanyang pamana. Pagkaraan ng kamatayan na Zulfikar, inaresto naman si Benazir at ang kanyang ina, si Nusrat Bhutto, habang pinipigilan ng military regime ni General Zia-ul-Haq ang Pakistan People's Party. Talagang mahirap ang kalagayan nila sa kulungan, limitado ang pagkain, hulubang selda, at madalas silang pinag-iisa. Subalit dahil sa malakas sa presyo ng publiko, talagang kalaunan ay sila ay pinalaya. Paglabas nila, lumantad si Benazir bilang bagong muka ng PPP. Tinanggap ang papel na minsang ginampanan ng kanyang ama. Sa kabila ng kanyang kabataan at matinding mga hamon, pinatunayan niyang isa siyang matatag at mahusay na leader. Pinamunuan niya mga protesta laban sa dictatorship ni Zia na nawagan para sa pagbabalik ng demokrasi. At ginamit ang karunungan na natutunan niya sa kanluran upang maunawaan ang komplikadong dynamics ng politikang Pakistan. Ang kanyang mga personal na trahedya ay nagpapatibay sa kanya bilang simbolo ng pag-asa at katatagan. Mula sa pagiging estudyante ng Harvard at Oxford, naging pinuno siya ng isang bansang puno ng kaguluhan. Isang paglalakbay na kamangha-mangha, subalit noon pa lamang nagsisimula. Pagsapit ng 1980s, dumaan si Benazir at ang kanyang pamilya sa panahon ng pagdurusa at pagpapatapon. Matapos ang military coup noong 1977, at ang pagkitil sa kanyang ama noong 1979, tuluyang napasailalim sa mahigpit na pamumuno ni General Zia-ul-Haq ang Pakistan. Ang mga taga-suporta ng PPP ay tinarget ng Remen at si Benazir bilang bagong pinuno ng partido ay tinuturing ng pinakamalaking banta sa kapangyarihan na Zia. Matapos niyang hinarap ito sa kabila ng takot, nagkampanya siya laban sa dictatorship at naging tinig ng mga nananabik sa kalayaan at demokrasya. Subalit kapalit nito, dumaan siya sa walang tigil na paniniktik, panggigipit at paulit-ulit na pagkakakulong. Maraming beses siyang kinulong ng matagal sa malupit na kondisyon, minsan pa ay mag-isa sa selda at dumanas ng karamdaman at matinding kalungkutan. Noong 1984 naman, napagtanto ni Benazir na hindi niya magagawang ipagpatuloy ang laban habang nakakulong sa sariling bansa.
Lumala rin ang kanyang kalusugan at ang kanyang ina na patuloy ring lumalaban sa politika ay tinamaan ng kanser. Dahil dito, siya ay napilitang lisanin ng Pakistan at mamuhay sa sapilit ng pagkakatapon sa London. Sa London naman, ipinagpatuloy ni Benazir ang kanyang laban para sa demokrasi. Doon niya muling binuhay ang Pakistan People's Party at patuloy siyang nakikipag-ugnayan sa mga lider at taga-suporta sa bansa. Madalas siyang magbigay ng talumpati sa mga international na pagtitipon, ibinubunyag ang hindi magagandang ginagawa ni Zia at nananawagan ng reforma para sa demokrasya ng Pakistan. Ang pagpapatapon ay parehong biyaya at sumpa para sa kanya. Nakakapagsalita siya ng Malaya subalit, labi siyang nangulila sa sariling bayan at sa kanyang mga kababayan. Sa panahong ito, lalo niyang hinubog ang kanyang pananaw para sa kinabukasan ng Pakistan. Ang karanasan niya sa kanluran ay nagbigay sa kanya ng mas malinaw na ideya kung paano dapat pamahalaan ng bansa, isang Pakistan na mayroong sibilyang pamahalaan at pantay na karapatan para sa kababaihan. Ang mga taon niya sa pagpapatapon ay panahon ng malaking paglago at pagbabagong anyo. Mula sa isang babaeng nagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang ama, naging biyasang politiko siya, handang hamunin ang diktadura. Pagsapit ng 1986 nang magsimulang magbago ang klima ng politika sa Pakistan, gumawa si Benazir ng isang mapanganib subalit makasaysayang desisyon at ito ay bumalik sa kanyang bayan. Alam niyang maaaring maging kapalit nito ang kanyang kalayaan o maging ang kanyang buhay, subalit pinili niyang harapin ang panganib. Para kay Benazir Bhutto, ang laban para sa demokrasi ay mahalaga kaysa sa kanyang sariling kaligtasan. Subalit dahil sa matibay niyang paninindigan para sa demokrasya, nang bumalik si Benazir Bhutto sa Pakistan noong 1987, nasa tugatog siya ng kanyang karera sa politika, subalit may kulang pa rin sa kanyang personal na buhay. Labis na nag-aalala ang kanyang ina na si Nusrat Bhutto na hindi pa siya nag-aasawa, kaya siya mismo ang nagganap ng mapapangasawa para sa anak ayon sa tradisyong Islamiko. Ang napiling lalaki ay si Asif Ali Zardari, isang mayamang negosyante mula sa Sindh. Talaga namang maraming nabigla sa anunsyo, lalo na ang kanyang mga kaibigan at taga-suporta ni Benazir. Kilala kasi siya bilang isang modernong babae na may liberal na pananaw, kaya tila hindi siya ang tipo ng babae na papayag sa isang arranged marriage. Subalit sa kabila nito, pumayag siya, at ayon mismo kay Benazir, ginawa niya ito dahil sa obligasyon sa kanyang pamilya at sa kanyang reliyon. Dahil sa kanyang mataas sa katayuan at tanyag na buhay, halos imposible para sa kanya ang makahanap ng asawa sa karaniwang paraan. Alam din niyang kung mananatili siyang walang asawa, maaari siyang maging biktima ng matinding pamumuna sa konserbatibong kultura ng Pakistan. Noong December 1987, ginanap ang kasal nila, isang marangya at ingranding okasyon na akma sa isa sa mga pinakabantog na pamilya ng bansa. Mula pa sa simula, ang pagkasama ni Benazir at Zardari ay naging isang partnership na hinubog ng pampulitikang buhay. Bilang leader ng oposisyon at lumalaking bituin sa pandaigdigang politika, halos wala siyang oras para sa tradisyonal na buhay may bahay. Gayunpaman, palagi niyang ipinapakita ang sarili bilang isang tapat at mapagmahal na asawa. Sa kabila ng mga kontrobersya at pagkakakulong ni Zardari, palagi siyang nasa tabi nito, pinapakita ang imay ng walang kapantay na respeto at katapatan. Si Zardari ay naging controversial na personality, madalas akusahan ng korupsyon at tinaguri ang Mr. 10% dahil umano sa mga kickback na natatanggap sa panahon ng pamumuno ni Benazir bilang punong ministro. Sa kabila nito, buong tapang siyang ipinagtanggol na Benazir. Alam niya na ang kanilang pagkasama ay hindi lang personal, kundi bahagi rin ng kanyang publikong imay. Sa lipunang ang pamilya ay direktang konektado sa credibility ng isang politiko. Anumang bitak sa kanilang relasyon ay maaaring sumira sa kanyang karera. Sa mga huling taon ng kanyang buhay, magkahiwalay nang nanirahan si Benazir at Zardari. Opisyal, ito raw ay dahil sa gamutan na Zardari sa New York, subalit kumalat ang mga bulong-bulungan na malamig na ang relasyon. Sa isang interview noong 2007, inamin ni Benazir na hiwalay nga silang naninirahan pero binibisita raw niya ito buwan-buwan. Ayon mismo sa matalik niyang kaibigan na si Victoria Schofield, dumaan daw sa readjustment period ang kanilang pagkasama matapos makalaya si Zardari sa kulungan. Para kay Benazir, ang hiwalayan o diborsyo ay hindi kailanman magiging opsyon. Ang mantsa ng diborsyo sa Pakistan ay makakasira sa kanyang karera. Tulad ng sinabi ng isa niyang kaibigan, si Ron Suskind, marahil hindi naman lubos na masama ang kanilang pagkasama, subalit hindi ring itinuturing ni Benazir si Zardari bilang kapantay. Bitbit niyang mag-isa ang bigat ng kanyang political legacy, habang ang mga kontrobersya ni Zardari ay madalas pang nagdadagdag ng pasanin sa kanya. Sa kabila ng lahat ng komplikasyon na nanatiling matatag sa Benazir, isang babaeng piniling ipaglaban ng bayan kahit na ang kapalit ay ang tahimik niyang kaligayahan bilang asawa. Si Benazir Bhutto ay buong kagalakang niyakap ang pagiging ina. Siya at ang kanyang asawa ay nagkaroon ng 3 anak. Si Bilawal ay pinanganak noong 1988 sa gitna ng kanyang unang kampanya sa halalan. At ang 2 anak na babae, sina Bakhtawar noong 1990 at si Asefa noong 1993. Nang ipinanganak si Bakhtawar, gumawa ng kasaysayan si Benazir bilang kauna-unahang babaeng pinuno ng isang government na halal na nanganak habang nasa pwesto. Hindi naging madali para sa kanya ang pagsabayin ng papel bilang ina at pinunong pampolitika, subalit buong pagmamalaki niyang ginagampanan ng pareho.
Ang kanyang mga anak ay nagsilbing sandigan niya sa gitna ng magulong buhay na puno ng hamon at panganib. Madalas niyang banggitin ng kanyang ama, si Zulfikar Ali Bhutto, bilang kanyang gabay at inspirasyon at gusto rin niyang maipamana sa kanyang mga anak ang parehong mga halaga at katatagan ng pamumuno. Subalit ang buhay ni Benazir ay puno ng kontradiksyon. Siya ang unang babaeng namuno sa isang bansang mayorya ay Muslim. Inahangaan ng milyon-milyon bilang simbolo ng pagkunlad at pag-asa. Sa tugatog ng kanyang karera, mas naging tanyag pa siya kaysa sa kanyang ama. Tinanggap siya ng international na pagkilala, kabilang ang French Legion of Honor at isang honorary doctorate mula sa Oxford University. Subalit sa loob ng Pakistan, talagang hati ang opinyon tungkol sa kanyang pamumuno. Maraming konserbatibo at hindi sang-ayon sa kanyang pakikipag-ugnayan sa mga bansang kanluran at sa kanyang mga hakbang upang gawing moderno ang bansa. Ang mga extremist group naman ay kinamuhian siya dahil siya isang Shia Muslim at pinuna pa ang kanyang tungkulin bilang punong ministro ay hindi Islamiko dahil kinailangan niyang makisalamuha sa mga lalaking hindi niya kamag-anak. Mayroon ding cleric na nagsabing pinabayaan niya ang kanyang tungkulin bilang asawa at ina dahil mas pinili niya raw ang politika. Hindi lang ideological ang kanyang mga kalaban, marami ring ang rival na politiko at member ng militar ang nakita sa kanyang bilang banta sa kanilang kapangyarihan. Ang pinagsamang puwersa ng mga ito ang nagdulot ng malalim na galit at panganib laban sa kanya. Ilang beses niya nang nalampasan ng mga tangkang pagkitil, kabilang na ang pambobomba noong October 2007 sa kanyang pagbabalik sa Pakistan matapos ang ilang taong pamamalagi sa ibang bansa. Higit sa 100 ng kanyang mga taga-suporta ang nakitil, subalit hindi siya natinag. Talagang ipinagpatuloy niya ang kanyang kampanya. Noong 1999, muli siyang tumakas palabas ng bansa upang takasan ng mga kasong korupsyon ay sinampal laban sa kanya ng Government General Pervez Musharraf na noong panahon na yon ay nagpatalsik sa sibilyang pamahalaan sa pamamagitan ng isang military coup. Sa takot na makulong at para sa kanyang kaligtasan, namuhay siya sa pagitan ng Dubai at London. Subalit patuloy pa rin siyang namuno sa Pakistan People's Party mula sa malayo. Habang nasa ibang bansa, patuloy niyang isinusulong ang pagbabalik ng demokrasya sa Pakistan at nangangalat ng suporta sa pandaigdigang community. Ang kanyang pagbabalik noong 2007 ay bahagi ng isang kasunduan nila na Musharraf na parehong naghahangad din ng pampulitikong solusyon sa kaguluhan ng bansa. Ang kanyang pag-uwi ay hindi lamang politikal na pangyayari, ito ay naging simbolo ng pag-asa para sa milyong-milyong Pakistani na naniniwalang siya ang tanging pinuno na makakapagpanumbalik ng demokrasya at pag-unlad. Libo-libong taga-suporta ang bumuo sa mga kalsada ng Karachi upang salubungin siya at ang lungsod ay tila naging karagatan ng tuwa at pananabik. Sakay si Benazir ng isang espesyal na ginawang armored truck na katayo sa itaas nito habang kumakaway sa dagsang mga tagahanga. Pinalilibutan siya ng mga kasapi ng partido at mga security personnel. Subalit dahil sa laki ng bilang ng mga tao, talagang napakahirap tiyakin ang kanyang kaligtasan. Mabagal na umusad ang convoy, halos gumagapang sa gitna ng napakaraming tao. Isang paalala kung gaano siya kamahal ang kanyang bayan at gaano rin siya kadelikado sa mata ng kanyang mga kalaban. Libo-libong tao ang nagtipon upang ipagdiwang ang pagbabalik ni Benazir Bhutto. Habang nagpapatuloy ang kasiyahan hanggang gabi, isang malakas na pagsabog ang biglang yumanig sa paligid. Winasak nito ang masiglang atmosfera ng pagtitipon, nagkagulo ang mga tao at nagsipagtakbuhan sa takot habang marami dito ay napinsalaan at mayroon ding ilang nakitil. Agad na itinago ng mga security personnel si Benazir sa loob ng kanyang kotse at sa kabutihang palad hindi siya nasaktan. Sa kabila ng trahedyang ito, tumanggi siyang tumigil o matakot. Tinawag niya ang pag-atake na ito bilang isang tangkang pigilan ng pagbabalik ng demokrasya sa Pakistan. Sa kanyang pahayag sa mga taga-suporta at media, nagpahayag siya ng matinding dalamhati para sa mga nakitil, subalit malinaw niyang sinabi na hindi siya uurong. Ayon sa kanya, ito ay laban ng aking mga kababayan at may utang ako sa kanila na ipagpapatuloy ang laban na ito. Ang pag-atake na ito ay nagpatunay sa matinding panganib na kaakibat ng kanyang pagiging leader. At sa parehong panahon, ipinapakita rin ito ang malalim na pagkakahati ng bansa na kung saan ang kanyang pagbabalik ay simbolo ng pag-asa para sa ilan, subalit banta naman para sa iba. Bagaman labis siyang nayinig sa nangyari, nananatili siyang matatag at determinado na lalo pang pinagtibay ng pangyayaring ito ang kanyang imahe bilang isang matapang na pinuno na hindi kailanman umatras sa panganib. Subalit ang insidenteng ito ay simula lamang na mas madilim na kapalaran na naghihintay sa kanya. 2 buwan matapos ito, noong December 27, 2007, si Benazir Bhutto ay kinitil matapos magsalita sa isang malaking rally sa Rawalpindi, Pakistan. Buong sigasig siyang nangangampanya para sa nalalapit na halalan at saan man siya magpunta, dinadagsa siya ng mga taga-suporta. Para sa marami, siya ang simbolo ng pag-asa para sa isang demokratiko at maunlad na kinabukasan. Matapos ang rally, tumayo siya sa loob ng kanyang kotse upang kawayan ng mga tao sa huling pagkakataon. Ang paligid ay puno ng sigawan, saya at pag-asa, subalit sa isang iglap, ang kasiyahan ay naging trahedya. May biglang kaguluhan sa paligid ng kanyang sasakyan, sinundan pa ng isang malakas na pagsabog. Nabalot ng takot at pagkarito ang lahat habang nagtatakbuhan ng mga tao. Sa nangyaring na ito, agad ay sinugod si Benazir sa ospital, subalit sa kabila ng lahat ng pagsisikap ng mga doktor,
idineklara siyang wala na makalipas ang ilang oras. Ang pagkitil kay Benazir Bhutto ay isang matinding dagok sa Pakistan na nag-iwan ng bansa sa lubos na pagkabigla at dalamhati. Siya ay pumanaw subalit ang kanyang diwa ng tapang, determination at pag-asa para sa demokrasi ay patuloy na nabubuhay sa puso ng kanyang mga taga-suporta at sa kasaysayan ng mundo. Libo-libong tao ang nagdadalamhati sa pagkawala ni Benazir Bhutto at marami sa kanyang mga taga-suporta ang nananawagan ng ustisya. Subalit ang mga pangyayari sa likod ng kanyang pagkitil ay nagdulot ng malawakang kontrobersya at tanong, sino nga ba talaga ang may tunay na kagagawan at paano nabigo ang kanyang security? Ang investigasyon sa pagkitil kay Benazir Bhutto ay isa sa mga pinaka-controversial at pinaka-misteryosong bahagi ng kasaysayan ng Pakistan. Mula pa sa simula, tila may mahalagang ebidensya na sinadyang burahin na nagbigay hudyat ng posibleng cover-up. Pagkatapos ng pag-atake noong December 27, 2007, mabilis na nilinis ang lugar ng krimen. Gumamit pa ng mga high-pressure hose para hugasan ang lugar, ilang oras lamang matapos ng pagsabog, na kung saan nagpahirap sa anumang forensic analysis. Sa kabila ng kalituan ng kanyang pagkakitil, walang autopsy na isinagawa bago siya inilibing. Tumanggi si Asif Ali Zardari, ang kanyang asawa, dahil sa kawalan ng tiwala sa mga local authority. Subalit ang desisyon na ito ay lalo lamang nagpalakas sa mga speculation. Lumabas din sa mga ulat na kinumpiska ng mga authority ang medical record ni Benazir at pinatahimik ang mga doktor na tumingin sa kanya. Isang hindi pinangalanang doktor pa ang nagsabi na pinagbawalan silang magsalita tungkol sa mga pinsala ng Benazir. Dahil dito at sa kawalan ng ebidensya, malaki ang naging butas sa investigation. Matapos ang kanyang pagkitil, talagang umani ng batiko sa Zardari. May ilan na nagsasabing siya raw ang nakinabang sa pagkamatay ng asawa dahil naging pangulo siya makalipas ang ilang buwan. Bagaman walang matibay na ebidensya at mariin niyang itinatanggi ito, lalong dumami ang mga teori na nagsasabing merong sabuatan. Ayon sa mga lihim na dokumentong nakuha ng BBC, napakahina ng naging investigasyon ng pulisya. Tila sinadyang takman ng katotohanan at maraming mga leads ang hindi sinundan at ang mga posibleng sangkot ay hindi man lang natukoy. Hindi rin ito ang unang pagkakataon. Sa unang pag-atake kay Benazir noong October 2007, bigong makilala ng mga pulis ang mga salarin. At pagkatapos ang kanyang pagkawala, maraming mahalagang ebidensya ang muling hindi pinansin. Isang investigador ang nagsabing may natukoy silang suspect na may kakaibang katangian mula sa isang community sa Karachi, subalit hindi na ito ipinayag o sinundan pa. Dahil sa matinding panawagan ng publiko, pinayagan ng kanyang asawa ang Scotland Yard at ang United Nations Commission na imbestigahan ng kaso. Subalit ayon sa ulat ni Geraldo Muñoz, pinuno ng UN Commission, pinahirapan ng military at ng administration mismo ng Zardari ang kanilang pagsisiyasat. Tumanggi ang mga authority na payagang ma-interview ang mga pangunahing personality at inurong pa ang security ng mga investigador at halos imposibleng ipagpatuloy ang kanilang trabaho. Lalo ring lumakas ang inala ng cover-up ng makitil ang ilan sa mga pinaghihinalaang sangkot sa kahinainalang paraan. Dalawang lalaki na umano ay tumulong sa sospek ang nakitil sa isang encounter, ilang linggo matapos ang insidente, isang karaniwang palusot sa Pakistan para sa extrajudicial killings. Ilang iba pang sospek mula sa madrasa na konektado sa Taliban na nagbura sa mga posibleng information. Hanggang ngayon talagang walang kasagutan at ang investigasyon sa pagkitil kay Benazir Bhutto ay nag-iwan ng mas maraming katanungan kaysa kasagutan. Hanggang ngayon walang malinaw na resulta ang kaso. At para sa marami, ito ay isang pinsala na hindi kailanman gumaling, isang malungkot na katapusan para sa babaeng nag-alay ng buhay sa ngalan ng demokrasya at pag-unlad ng Pakistan.